Magandang buhay, ako si Ginoong Galvez, ang guro nyo para sa asignaturang instruksyon ng wikang Filipino. Paano kung walang naririnig na tunog sa mundo? Meron tayong larawan dito ng isang kampana o isang batingaw. Sinasabi na ang batingaw ay kagaya sa ating pagsasalita. Bakit? Dahil may tatlong salik sa pagsasalita. Ito sila. Una ang enerhiya, pangalawa ang resonador, pangatlo ang artikulador. Ang enerhiya ang pinanggagalingan ng lakas. Kumbaga ito ang isang sound waves na ating naririnig sa tuwing tayo ay kinakausap o kapag tayo may kinakausap na iba. Pangalawa, ang resonador, ang pumapalag na bagay na nagsisilbing bibig sa tuwing nagsasalita. Pangatlo, ang artikulador, ang patunugan. Ito yung kalembang. O sa atin, ito ay nagsisilbing dila na siyang nagiging gabay at instrumento para tayo makapagsalita ng maayos. Meron tayong halimbawa rito ng isang chart patungkol sa principal na sangkap ng pananalita. Meron tayong 14 na bahagi. Una ang matigas na ngala-ngala, pangalawa ang punong gilagid, pangatlo ang labi, pang-apat ang ngipin, panlima ang dila na may 3 bahagi, harap, sentral, likod, sumunod babagtingang tinig, hiningang galing sa baga, laringhe o ang larynx, epiglotis, paringhe o ang pharynx, italaukan, guwang ng bibig, malambot na ngala-ngala, at ang guwang ng ilong. Pero bakit ba natin iyan pinag-uusapan? Dahil ang ating talakayan ngayon ay patungkol sa panolohiya o palatunugan. Ngunit ano nga ba ang panolohiya o palatunugan? Ang ponolohiya o palatunugan ay nagmula sa salitang Griego na phono, na nangangahulugang tunog o tinig, at lohiya o diskurso na siyang teorya o siyentipiko. At ang ponolohiya o palatunugan ay pag-aaral ng mga tunog sa isang wika. At ang ponolohiya o palatunugan ay pag-aaral sa mga ponema na siyang tunog, paghinto o junctures, pagtaas, pagbaba ng tinig, o pitch, diin o stress, at pagpapahaba ng tunog o prolonging o lengthening. Ngunit ano nga ba ang ponema? Ang ponema ay makabuluhang unit ng tunog na nakapagpapabago ng kahulugan ng isang salita kapag ang mga tunog ay pinagsama-sama upang makabuo ng mga halimbawang salita. Halimbawa, minsan nakakapagpabago ng kahulugan ang salitang O at A dahil alam naman natin kapag sinabing letrang O ay para sa lalaki at ang letrang A ay para sa babae. Halimbawa, maestro, maestra. Ang maestro ay para sa lalaki at ang maestra ay para sa babae. Abogado, abogada, tindero, tindera, angelito, angelita. Iba pang kahulugan ng ponema. Ito ay hango sa wikang Ingles na phoneme na nahati sa dalawang salitang phone na ibig sabihin ay tunog at ang im na makahuluhan. Kaya pag pinagsama ang salitang phoneme, ang ibig sabihin ay makabuluhang tunog. Tandaan na kapag sinabing ponolohiya o palatunugan ay siyentipikong pag-aaral sa mga tunog. Tandaan, kapag sinabing ponolohiya o palatunugan ay pag-aaral sa mga tunog at ang tunog na siyang ponema, ang ponema naman ay ang pinakamaliit na unit ng tunog.